Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay continuation ng ating series on the Book of Acts. Nasa chapter 11 or rather chapter 12 na po tayo at tatalakayin po natin ang unang 19 verses. Acts 12, 1 to 19. At pinamagatan po natin ang pag-aaral natin ngayong umaga na God's power in the midst of persecution. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talatang ating pag-aaralan ngayong umaga. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with a sword. When he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said. And the chains fell off Peter's wrist. Then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals." And Peter did so. "Wrap your cloak around you and follow me," the angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and second guard and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Then Peter came to himself and said, "Now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people hoping would happen." When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Peter knocked at the outer entrance, and a servant named Rhoda came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed she ran back without opening it and exclaimed, "Peter is at the door." "You're out of your mind," they told her. When she kept insisting that it was so, they said, "It must be his angel." But Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. Peter motioned with his hand for them to be quiet and described how the Lord had brought him out of prison. "Tell James and the other brothers and sisters about this," he said, and then he left for another place. In the morning, there was no small commotion among the soldiers as to what had become to Peter. After Herod had a thorough search made for him and did not find him, he cross-examined the guard and ordered that they be executed. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito'y ating pag-aaralan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang theme ng ating pag-aaral sa chapter 12 verses 1 to 19 ng Aklat ng Mga Gawa ay ito. God sovereignly protects His church and accomplishes His purpose despite human opposition. Ipinakikita ng ating pag-aaral ngayong umaga at ipakikita natin sa ating pagbubulay-bulay ang katotohanan na ang Iglesia ng Diyos ay Kanyang iniingatan.
Ang Iglesia ng Diyos, bagamat makaka-experience ng mga persecution, just like what happened to the early church, they face intense opposition. And as the gospel spread, so did the opposition spread. Yet amid trials, God continued to demonstrate His sovereign control. Sa pag-aaral natin ngayong umaga, makikita natin papaano ang Diyos ay iningatan si Peter. Pinalaya sa bilangguan at ang layunin nito to advance His kingdom. Mga kapatid, tandaan po natin, may tinutupad na layunin lagi ang Diyos sa bawat sirkumstansya. Hindi pare-parehas ang mga karanasan. Kung matatandaan ninyo, si Pablo, nabilanggo siya sa Epeso, sa Roma, nakulong, pero hindi po siya nakalaya. Meron po kasing tinutupad na layunin magkamisan ng pagkakakulong. Para kay Pablo, ang layunin ng kanyang pagkakabilanggo upang ang ebanghelyo ay makarating sa mga prison guard, ang mga prison guard dalahin ang ebanghelyo paakyat sa palasyo ng hari. So lagi pong ganun mga kapatid, kaya wag nating ikaiinggit ang mga karanasan ng iba. Yung mga himala, yung mga pangyayari, yung mga pagpapala sa buhay ng iba. Dahil sa bawat karanasan ng ating mga buhay, may tinutupad na layunin ang Diyos. Si Peter sa pagkakataong ito, hindi na inaasahan ng kanyang mga kapwa-alagad na makakalaya. Pero ang Diyos, ginawa ang kanyang kapangyarihan na palayain si Pedro dahil may tinutupad pang layunin ang Diyos sa buhay ni Peter. In Acts chapter 12, we see King Herod's attempt to destroy the church. But we also see God's unstoppable power to deliver His people and frustrates the plan of men. Yun po yung mahalagang bagay na makita natin sa ating pag-aaral ngayon. So samahan po ninyo ako, let us deal and study the verses one verse at a time. And let us do an exposition of Acts chapter 12 verses 1 hanggang 19. Let us first go to the first two verses. Acts 12, 1 and 2. Now about that time, Herod the king laid hands on some who belonged to the church in order to mistreat them. And he had James, the brother of John, put to death with a sword. Yung Herod na binabanggit dito ay si Herod Agrippa. Si Herod Agrippa sought to please the Jews by persecuting Christians. Hindi po ito isang political maneuvering. In fact, ang Roma ang siyang naghaharing kapangyarihan during that time. At bilang naghaharing uri, ayaw ng Roma ng kaguluhan. Ayaw ng Roma na merong magkokos ng rebellion, especially among the Jewish people. Kaya alam ng mga kapangyarihang Romano na pwedeng magsimula ang kaguluhan sa relihiyon. Kaya para makontain ang kaguluhang ito, kailangan niyang iapis ang naghaharing uring relihiyon. Alam niyo po, ganyan-ganyan naman sa Pilipinas para mapatahimik ng mga politiko ang pag-iingay ng simbahan, kung sino ang pinakamalaking simbahan, iyon ang kanilang kinaka-compromise. Naalala niyo po ba, the only country in the world na walang divorce? Ano po? Bansang Pilipinas. Bakit po? Sa takot ng mga politikong magpasa ng batas sa diborsyo dahil ang makakaaway nila ay ang simbahang Katoliko, pinakamakapangyarihan at pinakamalaking grupo ng relihiyon sa Pilipinas. Sobrang takot din ng mga politiko pag ang Iglesia ni Cristo ang nagsabi na hindi sila iboboto. Kaya naninikluhod ang mga politiko sa mga Iglesia ni Cristo sa panahon ng kampanyahan dahil kung 1 milyon ang miyembro ng Iglesia ni Cristo, guaranteed that they have 1 million votes. Kung sino ang naghaharing uri, ito ang kinokompromiso ng mga politiko. At sa pagkakataong ito, sa Acts chapter 12, makikita nating maliit na grupo ang mga mananampalataya. Iilan pa lamang po sila sa Jerusalem at that time. At para wag nang kumalat ang kaguluhan at wag magaklas ang mga pari at leader relihiyong Hudyo, ang ginawa ng gobyerno na siyang pinangungunahan
ng Roman Empire ay kumampi sa mga Jewish priest. Ipinapatay ang isa sa apostol na si Santiago. The son of thunder. Siya po si James, the son of thunder. This is political persecution, and Agrippa wanted popularity. Hindi naman siya naghahabol ng hustisya dahil wala naman siyang dapat habuling hustisya dahil ang mga alagad wala namang nilalabag na batas. Nais lamang niyang gawin ito to gain the favor of the Jewish priest. So anong ginawa? James was one of the sons of thunder. Di ba si James and John, sila yung anak ng thunder. Siya ay pinapatay sa pamamagitan ng tabak. So, sa pagkakataong ito, makikita natin, pinayagan ng Diyos na si Santiago ay mapatay. Pero si Pedro ay palalayain. Para bang, bakit ganon? Parang unfair naman yata. Si James pinatay, si Peter palalayain, ayon sa ating babasahing kasaysayan at talata. Pero gusto ko na pong ilatag ang isang katotohanan. Tandaan at binanggit ko na to kanina. Ang Diyos ay may tinutupad na layunin sa bawat karanasan ng ating mga buhay. Tandaan, hindi pare-pareho ang sinatawag na guhit ng ating palad. Hindi pare-parehas ang layunin ng ating mga buhay. Si David, ang sabi ng Biblia, nang natapos na ang kanyang layunin, siya ay pinagpahinga na ng Diyos. Isa lang ang ibig sabihin, ang dulo ng ating mga buhay ay itinadhana ng Diyos palatandaang tapos ang ating mga purpose sa mundong ito. Si James, bagamat medyo tanggapin natin ang katotohanan na morbid ang kanyang kamatayan because he was killed by a sword, ay hindi po natin maialis ang katotohanang pinahintulutan ito ng Diyos. God allowed this, reminding us that His sovereignty includes both deliverance and death. Huwag ninyong kalilimutan, ang Diyos ang may hawak ng buhay ng kapanganakan at siya rin ang may hawak ng kamatayan. Sabi ni Job, ang Diyos ang nagbibigay at Diyos ang bumabawi. Ang Hebrews chapter 11, 35 hanggang 38 teaches that some are delivered while others die for their faith, and both glorify God. Samahan niyo ako at ating basahin ng talatang ito sa Hebrews 11:35. Dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang hinamak at hinagupit, at mayroon ding ikinadena at ibinilanggo. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, tinukso at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi, at pinagmalupitan. Yung Hebrews chapter 11, diyan po nakatala yung mga heroes of faith. Faith chapter yan ng Bible. At sa dulong bahagi po ng Hebrews chapter 11, ipinakita ang mga naging karanasan ng maraming mga mananampalataya. Makikita po natin mga kapatid, hindi lahat ay pinalaya, hindi lahat ay nakaranas ng pag-iingat, ang marami ay pinahintulutan ng Diyos sa kamatayan. So, ano ang ating pananampalataya at pananaw dito? Tandaan natin, sa kabila ng persecution, sa kabila ng lahat ng mga pagdurusa, God does not lose control even when His servants die. Hindi nawala ang kontrol ng Diyos kapag ang kanyang lingkod ay humantong sa kamatayan. Sabi ng Biblia, Psalms 116 verse 15, the death of His saints is precious in His sight. Salmo 116 at 15. Ano po?
The death of His saints is precious in His sight. Kaya ang kamatayan para sa mga Kristiyano, hindi pagkatalo, hindi kalugihan. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kaya maaaring ang tanong ng mga makikitid ng kaisipan, bakit ganon? Napaka-unfair ng Diyos. Laging ganon ang argumento ng mga taong hindi nauunawaan ang kapangyarihan ng Diyos at ang mga ang karunungan at ang kapangyarihan. Hindi po naman natin talaga kayang arukin ang isipan ng Diyos. Hindi po naman natin talaga kayang unawain ang kanyang mga palatuntunan. Pero ito ang aking laging sinasabi sa ating mga pag-aaral. Hindi nagkakamali ang Diyos. Kung pinahintulutan niya ang isang bagay, meron siyang tinutupad na layunin at ito ang makabubuti. Kaya kung si Santiago hinayaang mamatay at si Pedro later on ay palalayain, bahagi ito ng plano ng Diyos. Can we say amen? Now let us go to verse 3. Ano po ang sabi ng verse 3? When he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. Now it was during the days of unleavened bread. Nang nakita ni Agrippa, ni Herod, ang nangyari sa pagkamatay ni Santiago at ito'y ikinatuwa ng mga priest ng Hudyo, nag-umigting palalo ang kanyang layuning ubusin ang mga Kristiyano. Yung leader, yung maingay, yung nangunguna, yun ang unahin natin at yun ay si Pedro. Hinanap nila si Pedro at ipinahuli. So, makikita natin dito, Herod's motivation was human approval. Kumikilos ang mga pamahalaan lagi sa kagustuhan ng tao. Ang politiko, lagi po ang layunin ay opinion ng tao. Kaya nga po nangangampanya yung mga politiko para sila'y magustuhan. They are always for the approval of people. Kung totoo na may politiko na ang hinahanap nila'y approval ng Diyos, purihin ng Diyos kung merong ganon. Sapagkat sa Pilipinas, kahit na yung mga leader ng relihiyon, yung nagsasabing pastor, yung sinasabing hallelujah, hallelujah, praise the Lord, pag pumasok sa politiko, hindi na Diyos ang binibigyang kaluguran, kung hindi ang tao, ang boto, ang gusto ng mga mamamayan. Kaya wala silang poproteksyonan kundi ang kanilang pangalan. Wala silang lilinisin kung hindi ang kanilang public appearances. Pero hindi naman kayang itago ito. Lilitaw at lilitaw ang totoong motibo. Lilitaw ang pagnanakaw, lilitaw ang mga korupsyon, lilitaw ang kasinungalingan, lilitaw ang kawalan ng integridad, at lilitaw ang mga kakapalan ng muka ng mga politiko. Hindi ko po alam paano nila nagagawa sa entabladong kinatatayuan nila sa politika, ay ganun din nakatayo sila sa mga pulpito ng simbahang kanilang kinaaniban. Wala namang pong politikong hindi kabilang sa isang relihiyon. In fact, ang ginagamit nga ng mga politikong yan, ang kanilang mga relihiyon, para pagmukain silang mabuti at matuwid sa harapan ng mga tao. Pero anong motivation? Like Herod, their motivation was human approval. At dahil natuwa ang mga high priest sa ginawang pagpatay kay Esteban, na-motivate siyang hulihin din si Peter. The persecution was timed during a religious festival. Hindi yun aksidente. Binanggit ng Bible, it was during the days of unleavened bread. Isang selebrasyon ng mga Hudyo at napakaganda na sa araw ng selebrasyong ito, iaalay ni Herodes ang ulo ni Pedro bilang bahagi ng selebrasyon. Highlighting hypocrisy. Yung unleavened bread ay tinapay na walang libadura. Yung libadura, ito ang nagpapaalsa sa tinapay. Kaya nga po nagkaroon sila
ng pista ng tinapay na walang libadura bilang pagpapakita na ang buhay pananampalataya ay hindi dapat pakitang tao. Pero sa araw na ito, ipinakita ni Herodes ang kanyang pagiging ipokrito. Men pretending to honor God while opposing His servants. And Peter becomes the next target. Amen? Now, anong lesson? Many people may use religion as a mask for evil. Yet God's purposes are never frustrated by human schemes. Panghawakan natin ito. Hindi kailanman bibiguin ng Diyos ang kanyang iglesia sa masamang layunin ng mga tao. Verse 4, when he had seized him, he put him in prison, delivering him to 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out before the people. So anong ginawa ni Herodes? Herod placed 16 soldiers, 4 squads, 4 times 4. Ano po? To guard 1 man. Isang tao, 16 na soldiers. Human power tried to make God's plan impossible. Herod planned to execute Peter after the Passover. Yun po ang sabi. At tila sa pagkakataong ito'y wala nang magagawa. But if you're going to apply this, the world's power can change the believer's body. But it can never change God's purpose. Amen? Kayang pigilin ng tao ang tao, pero hindi kayang pigilin ng tao ang Diyos. Amen? Verse 5. So Peter was kept in prison, but prayer for him was made fervently by the church to God. Dito po ay pinakikita kung anong pwedeng gawin ng iglesia. Here lies the turning point. Ang iglesia, hindi pwedeng lumaban ng pangil sa pangil. Ang iglesia, hindi pwedeng lumabas sa kalye, magpiket, magbarikada katulad ng ginagawa ngayon ng mga simbahan sa Pilipinas. Ang pwedeng gawin ng iglesia ay ang tamang kanyang gawin. Ang lumapit sa Diyos at manalangin. The church cannot fight Herod. Siya ang kapangyarihan ng mundo during that time. Hindi sila pwedeng magbarikada, lalong lalala ang sitwasyon. But they can do something. And that is to bring it about to God. Fervently ang ginamit na word sa Greek ay ektenos na ang ibig sabihin is stretching out without ceasing. Mas marubdob na pagdadasal, mas marubdob na pananalangin, isang mas malalim na kahingian ang kanilang ginawa sa Diyos. Ano ang theological point natin ngayon? Prayer is not changing God's plan. Take note, wala silang hiniling sa Diyos kung hindi ang idulog ang kalooban ng Diyos. God ordains both the end, Peter's deliverance, and the means, the church prayer. Ang Diyos ang siyang gumawa nito. Dumulog ang mga mananampalataya, intensyon ng Diyos na makipag-commune ng kanyang mga anak sa Kanya sa mga panahon na kailangan natin ng tulong. At sa mga panahon na iyon, ang Diyos ang kumilos sa Kanyang kalooban. In application, when the church prays, God moves. Not because God is persuaded, but because He delights in using His people to accomplish His will. Very simple. So sa pamamagitan ng bagay na ito, na tinupad ng mga mananampalataya ang kanilang tungkulin, which is ang makipag-commune sa Diyos sa kabigatan ng suliranin,
lagi namang tinutupad ng Diyos ang kanyang kalooban sa ikabubuti ng kanyang mga lingkod. Let us go to verse 6 and 7. On the very night when Herod was about to bring him forward, Peter was sleeping. Look at that word. Peter was sleeping. Nung gabi na yon, na kung saan, kinabukasan, ay papatayin na siya. Si Peter was sleeping. Notice Peter's peace. The night before his execution, he was sleeping. That is faith. Faith is resting in God's providence. And the angels appears. Light fills the cells, and the impossible happens. Chains fall off. Ano po ang Reformed emphasis? This is a divine sovereignty in action. Hindi tao ang may pagkilos sa oras na ito. Hindi tao ang nagkalas ng tanikala. Hindi tao ang nagpapalaya kay Pedro. God intervenes, not because Peter earned it, but because of His mercy and plan for the church mission. Yun ang layunin. Hindi dahil kay Pedro ang kanyang kalayaan. Hindi dahil he deserved it. Hindi dahil mahusay siya, kung hindi dahil may tutuparin pa siyang layunin at misyon para sa iglesia. Kaya kapatid, wag tayong masyadong entitled, ho? Tayo pong mga pastor, wag kayong masyadong entitled. Lagi kayong hingi ng favor ng Diyos para sa inyo. Mali po yun. Ang hingin po natin ay ang purpose ng Diyos para sa ating mga buhay. At kapag may purpose pa ang buhay natin at ito'y connected para sa ating misyon, hindi ka pa kukunin ng Diyos. Iyon ang totoo. Palalakasin ka pa ng Diyos, palulusugin ka pa ng Diyos, kasi may tutuparin ka pang layunin para sa kanyang purpose. Not because of you. Huwag masyadong entitled. Mga pastor ngayon, feeling entitled lagi eh. Favored ako. Bakit? Sino ka para maging favored? Tandaan mo, kaya tayo buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. It is all for God's glory. Ano ka? Ibig sabihin, para bang ang pakiramdam natin sa sarili natin entitled tayo. Ganyan po yung mga pastor ngayon eh. May nakita akong isang pastora sa Facebook talaga namang, wag daw tayo makikiusap para sa ating healing. I-declare daw natin dahil tayo anak ng Diyos, i-declare natin ang ating healing. Hindi ba yun sense of entitlement? Ganyan ang mundo ngayon. Napaka-entitled. Para bang lahat karapatan niya, ibigay sa kanya. Hindi na marunong bang sumunod at makiusap na kung hindi mo gustong ibigay, di huwag mo ibigay. Kung hindi mo kalooban, di huwag mangyari. Wala nang ganon. Wala nang nananalangin ng kalooban ng Diyos. Puro na manifesting, puro na entitlement, puro declare, puro claim. Mga hindi na marunong mahiya sa kanilang mga sariling katawan. Mga kapatid, huwag ganon. Wala tayong karapatan na puwersahin ang Diyos. Ito ang totoo. Pag may tutuparin pa ang Diyos na layunin sa buhay mo, mananatili kang buhay, mananatili kang malakas, mananatili kang nasa mundong ito. Pero pag wala nang tutuparin ng Diyos, sa anumang paraan, kahit na napaka-tragic, tatapusin ng Diyos ang lahat. That is not entitlement. Amen? That is God's purpose. Yun ang totoo. Verse 8 and 10. And the angel said to him, gird yourself and put on your sandals. And he did so. Magsuot ka ng balabal. Suot mo ang iyong sandalyas. Palatandaan ito na may gagawin ka pa. Na meron ka pang pupuntahan. Pinagsisinelas ka pa.
Kung wala ka nang gagawin, diyan ka na lang sa kulungan, mamamatay ka na bukas, pero may layunin pa ang Diyos. Magsandalyas ka, magbihis ka. Wrap your cloak around you and follow me at sumunod ka sa akin. Hindi na nagtanong si Peter, papaano, saan? He just followed. Mga kapatid, every obstacle, chains, guards, gates, lahat ng ito nag-submit sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tanikala na laglag, ang mga gwardya na bulag, ang mga pintuan kusang bumukas. The iron gate opened automatically, a reminder that no barrier can stop God's plan. Mahal kong manggagawa at mahal na pastor, maaaring sa oras na ito, nasa harapan mo ang isang bagay na tila walang solusyon. Ikaw ay nakaharap ngayon, kapatid, sa isang mabigat na suliranin, tila walang pag-asa ng kalutasan. Idulog mo sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Kanya at ilagay mo ito sa Kanyang mga kamay. Hingin mo ang Kanyang kalooban at pagtiwalaan na kung meron pang tutuparin na layunin, ang mga bagay na ito, palalampasin ka ng Diyos sa tila walang solusyon na kalagayan. Amen, kapatid. Spiritual truth, God opens doors that no man can shut. God opens door that no man can shut. Can we say amen? Verse 11. When Peter came to himself, he said, "Now I know for sure that the Lord has sent forth his angel and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting." Nung una, akala ni Pedro na nanag-inip siya kasi sabi tulog siya, hindi po ba? But this time, Peter realizes this was no dream. God delivered him not by coincidence, but by purpose. The people expected his death, but God declared his life. Tandaan, mga kapatid, God always fulfills his will, not the will of men. Ang panalangin ng mga Jewish priest, patayin si Peter para tumahimik na ang mga mananampalataya. Ang will ni Herodes, patayin si Peter para maapis niya ang mga Jewish priest. Ito ang kanilang gusto, pero hindi ito ang gusto ng Diyos. Acts 12:12-14. And when he realized this, he went to the house of Mary, the mother of John, who was also called Mark, where many were gathered together and were praying. When he knocked at the door at the gate, a servant girl named Rhoda came to answer. When she recognized Peter's voice, because of her joy, she did not open the gate but ran in and announced that Peter was standing in front of the gate. Sa oras na ito, nakalaya na si Pedro, but ang iglesia patuloy pang nananalangin. Ibig lang sabihin yan talagang yung gawain ng iglesyang patuloy na ilapit sa Panginoon. Ang kanilang mga dasal ay hindi nila tinigilan. Even while the answer stands at the door, they continue to pray. Si Rhoda nga, because of her excitement, made her forget to open the door. A very human, joyful reaction. Di po ba? Sometimes God answers our prayers faster than we expect. And our unbelief can make us slow to believe it. Yan po ang nangyari dyan eh. No? Ano sabi nila sa verse 15-16? They said to her, "You are out of your mind, Rhoda." But she kept insisting that it was so. They kept saying, "It is his angel." But Peter continued knocking.
And when they had opened the door, they saw him and were amazed. Even praying believers can doubt God's power. Hindi ko po alam kung ano pinagdadasal nila, but they are in a praying mode. Nakatayo na nga si Peter, nananalangin pa sila. Nandun na nga si Peter sa pinto, nananalangin pa sila. Ang tanong, ano pinagpe-pray nila? Maybe they were praying for Peter's release. Pero bakit ganon? Ito na nga, pinalaya na, pero nagdududa pa. Mga kapatid, that is very human. Tayo mismo Nagdadasal tayo ng isang bagay na tila tayo mismo hindi naniniwalang matutupad. Yet, God's faithfulness does not depend on the strength of our faith, but on the strength of His promise. Ang katapatan ng Diyos hindi nakasalalay sa tigas, tibay, at laki ng iyong pananampalataya. Nakasalig ito sa tibay ng kanyang pangako. Kapag kanyang ipinangako, hindi magsisinungaling ang Diyos. Kaya tayo'y tapat o hindi tapat, ang Diyos mananatiling tapat sa kanyang mga pangako. When God answers, He often surprises even His most faithful servants. Amen? Verse 17. But motioning to them with his hand to be silent, he described to them how the Lord had led him out of the prison. And he said, report these things to James and the brethren. Then he left and went to another place. Peter gives glory to God. It is the Lord that led me out. Peter recognized God's hand in every detail. And he entrusts the news to the church for encouragement. Mga kapatid, yung testimonies of deliverance strengthen the faith of others. Kaya ang sabi niya, sabihin niyo ito kay Santiago. Sa ganung paraan, titibay ang pananampalataya ng mga tagapanguna. Verse 18 and 19, now when they came, there was no small disturbance among the soldiers as to what could have become to Peter. When Herod had searched for him and had not found him, he examined the guards and ordered that they be led away to execution. Then he went down from Judea to Caesarea and was spending time there. Herod's power is humiliated. At nangako siya na merong bibitayin kinabukasan at wala siyang mabibitay. So anong ginawa niya? Pinabitay niya ang kanyang mga sundalo. The guards faced death, showing the cruelty of human systems. Sa verse 19, the Word of God continues to advance. Makikita natin yan sa verse 24 later on, bukas. No po? The Word of God continues to advance. Ang Reform Insight, the providence of God frustrates the plan of the wicked and exalts His glory among men. Amen? So, ayan po yung ating pag-aaral. And to conclude our study for today, Acts 12 shows a clear contrast. Herod's power versus God's sovereignty. Man's persecution versus God's deliverance. The world's hatred versus the church prayer. In the end, God always wins. Amen? Bilang mananampalataya, we may not always be delivered like Peter. Sometimes we are called to die like James. But in both life and death, God's will is perfect and His glory sure. Amen? Let us now go to some reflection questions. 1, what does this passage teach us about God's control over human authority? How does the church prayer in verse 5 challenge our own prayer life? Do you find yourself surprised when God answers your prayers? Why? How can your testimony of God's deliverance
encourage others in the faith. And the last, what can we learn about peace and trust from Peter's slip before execution? So in closing, let us be a praying church, one that believes that God is sovereign, mighty to save, and always working for His glory and our good. When the world seeks to chain us, let us rest in the truth that the Word of God is not bound. Amen? Tayo po'y tumungo. Tayo po'y manalangin. Almighty and sovereign God, we thank you for reminding us through your word that no power on earth can hinder your will. You delivered Peter from prison not because of human strength, but because of your mercy and plan. Lord, strengthen our faith to trust you even in the darkest hours. Teach us to pray with perseverance, believing that you hear and answer according to your perfect wisdom. Help us, Lord, like Peter, to rest in your promises and to walk boldly in obedience. Lord, when we face trials and oppositions, reminds us that you are still in control and that your church will prevail. May our lives bring glory to Christ, the risen and the reigning King. Bless my brothers and sisters, Lord. Hear their prayers. And if the prayers that is being asked from you right now is not in contrast with your will, Father, may your will be done and may you grant their prayers. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camyo po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.